simulan ko sa ganitong framework. Ano? Magsimula tayo sa framework ng una, kailan ba na-imbento? Bakit ba na-imbento ang food supplement? No? Yun yung una. Ang pangalawa, the name itself, ang tawag sa kanya is supplement. No? Pang-supplement mo doon sa food na may deficiency ka, no? Sa mga vitamina na deficient ang ating katawan. Okay. Iyon ang intention ng mga negosyante na ito. Usually, invented, created, formulated by the big pharma, itong mga ganitong mga food supplement. Ano? Number one, generally, ito ay mga chemical and synthetic base na mga food supplement. Okay. Eventually, nitong 21st century, ay na-develop at nakapag-repackage sila ng kanilang marketing scheme, kumbaga, at nag-brand, inayos nila ang kanilang branding at tinawag nilang natural, plant-based and natural. Minsan tinatawag nilang organic yung kanilang food supplement. Ano? Para di umano ay yung impression na makukuha ng mga consumer ay hindi tamaan or ma-minimize ang tama sa kanilang kidney at iba pang mga internal organs na maapektuhan eventually in the long run sa kanilang paggamit. Okay. Ganito po ang paninindigan ni Uncle Justin at ang Life Without Rice movement. Okay. Ang food supplement ay nababagay lamang sa isang sitwasyon kung saan ang isang komunidad o lipunan ay matatakaw sa carbohydrates. Yun ang number one. Kung ikaw ay carbohydrates eater, rice eater, sugar eater, sweet eater, soft drinks, cola eater, malinaw na ang iyong katawan ay deficient, magiging deficient ka sa mga nutrisyon, sa mga mineral, sa mga vitamina at iba pang nutrisyon na kailangan ng iyong katawan. Dito pumapasok yung misconception, yung maling mentality na mas pagkapayat ay weak, may sakit. Pagka chubby, medyo mataba, ikaw ay malusog. Yun ay maling mga pananaw. Okay. So, doon ngayon ang pangangailangan na kailangan uminom ng iba't ibang mga klase ng mga food supplement. Alalahanin niyo mga kasama, mga taga-subaybay. Merong tinatawag na lahat ng alphabet na nga inimbento nila A to Z, maybe syndrome ba yun? Syndrome ba? Yung kanilang iniimbento para maibenta ang kanilang produkto. No? Okay. Bakit ko sinabi na ang food supplement ay bagay lamang sa mga sabihin natin, ang tawag ko kasi ngayon ay mga carb eater, minsan ay mga carb addict. Yun ang nangangailangan ng mga food supplement. Papasok ako doon sa bakit hindi na kailangan kapag ikaw ay nag-low carb na ng estilo, ng sistema ng iyong pamumuhay. Okay. Number one, hindi mo na kailangan ng food supplement. Pag sinabi kong food supplement, lahat po ng klase ng food supplement, hindi kailangan, irrelevant, walang silbi, inutil ang mga food supplement sa lahat ng mga seryosong low carbers na nagpa-practice ng ganitong lifestyle. Walang silbi lahat ang mga yan. Dagdag gastos lamang yan. Parang ganito, kailangan mong i-shift din ng iyong pananaw. Parang kailangan mo may paradigm shift ka rin Ang pananaw, ang mentality natin nung tayo ay
nag-high carb pa, ay nakagisnan na natin na bata pa lang tayo, bata pa lang, baby pa lang, nagpapainom na ng mga vitamins, ano? Pampalaki, pampalusog, pampatibay ng buto. Baby pa lang ang tao. So nakagisnan na yun ng mamamayan, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng buong mundo na kailangang uminom sila ng supplement. Yung culture na yon, yung kamalayan na ganoon, ay nabitbit ng mga low carbers nung pumasok na sila dito sa ating movement. Kaya naman, ako ay madalas makabasa ng mga post at sharing doon sa ating page na tinatanong na madalas itanong, ano, pwede ko bang inumin itong ganitong vitamins? Meron pang isang sikat na isang sikat na food supplement, ano? Kung di ako nagkakamali, yung barley, no? Barley, ito madalas maipost nila itong barley, no? Kung pwede pa bang hindi ba bawal ang barley, no? So yung ganong mga mentality ay nabibitbit ng mga low carbers. So hindi pa nagsishift yung kanilang pananaw mula doon sa ang tunay na nutrisyon, vitamina, mineral na kailangan makuha ng ating katawan ay dapat manggaling sa mga natural na pagkain. Hindi makukuha ang mga vitamina, ang mga mineral, ang mga nutrisyon doon sa mga processed foods. Kahit na mga semi-processed foods. Hindi makukuha yan sa mga carbs. Sa lahat ng klase ng mga carbohydrates, ng bigas, ng kanin, ng tinapay, ng pasta, ng noodles, ng ramen, ng soft drinks, ng cakes, ng cookies, ng pandesal, lahat ng soda, etc. Hindi makukuha, walang silbi, walang nutrisyon na makukuha ang ating katawan. Ito yung sinasabi, yung principle na sinasabi ni Hippocrates, yung father of medicine. Ang sabi niya ay, let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food. Yun ang principle ng ating low carb living. So therefore, kapag natalakay ko na itong paksa na ito dito sa ating program, sa mga nakaraang programa, ang lahat ng mga pagkain na natural ay nagsisilbing medicine. Ang mga lahat ng mga whole foods, natural foods, nagsisilbi siyang medicine. Dito sa atin kasi sa low carb living, kasama mga taga-subaybay at maging doon sa mga, lalo na, pinapaalam natin ito sa mga low carb beginners natin, na sa tatlong pangunahing pagkain ay ganito, sa structure. Nung inalis na natin ang carb, kailangan natin mag-shift doon sa focus ng pagkain ng number 1, ng meat. Number 2, ng fats, ng good fats. Number 3, ng fish or seafoods, lahat ng seafoods. No? At to some extent, ay mga vegetables. No? Yung green leafy vegetables o non-root crops, no? Na mga vegetables. Yun ay po pwede nating isama doon sa ating daily meal plan dito sa low carb living. Okay. Doon sa food naman na manggagaling sa animal, ito papakita ko mga kasama, mga ka-low carb, yung tinatawag na, naglabas ako ng article regarding this one. Okay, pakita ko na mas malaki. Animal nutrients. Kung inalis mo na ang carbs sa iyong input, hindi mo na, sa makatwid, hindi mo na kailangan ang mga food supplement. Dahil, anuman ang tawag nila, anuman ang branding nila doon sa food supplement na yan, ay makukuha mo dito sa mga
animal nutrition mula sa mga animals na ito, no? Halimbawa, dito sa baka, no? Meron dito sa baka, sa baboy, sa chicken, at sa mga isda, no? Okay, isa-isahin natin mga kalokar. Ano? Ano-ano ang mga bitamina o mga nutrisyon na makukuha natin sa baka? Nakalagay dito, malakas, high quality ang protein, ang iron, ang zinc, ang mga B vitamins, no? Yan ang makukuha natin, no? Napakahalaga kasi ng protina na high quality mula sa beef mula sa meat ng baka sapagkat ito ang pinakamataas na kalidad ng protina na mahalaga sa pag-repair ng mga muscles natin, ano, pag-regenerate ng ating mga muscles at ganoon din ay sa pag-andar energy ng ating katawan, ano. So yung pangalawa doon sa ating larawan ay yung iron. Ang baka ay naglalaman ng high quality na iron na mas madaling ma-absorb ng katawan itong iron na ito compared sa iron na matatagpuan or nagmumula sa mga halaman or plant-based na mga iron, ano. Ang iron kasi ay napakahalaga para sa reproduction ng hemoglobin at pag-transport ng oxygen sa dugo. So yun yung silbi ng iron. At itong isa pa yung mga B vitamins, ano? Ang mga B vitamins, marami ang B vitamins. No. O tama. Zinc muna, zinc. Ang zinc ay ito yung pinagmumulan ng mahalagang mineral para sa function ng immune system natin at mabilis na pag-ilom ng mga sugat at pag-synthesize ng mga protina na kinakain natin. Ang pang-apat na silbi at mineral at nutrition na makukuha natin dito ay ang iba't ibang klase ng vitamin, B vitamins, no? Tulad ng B12, B6, niacin, riboflavin, na mahalaga para sa metabolism, no? Ng energy, ganoon din sa nervous system at production ng red cells ng ating mga dugo. So yan mga kasama, mga taga-subaybay, ang halaga, no? Ang nutrisyon na makukuha natin doon sa karne ng baka. Generally, ang tawag natin dito, similarly with other animals, ang tawag natin diyan ay red meat. Okay. Maraming panahon, mahabang panahon din na demonize ng mga big pharma at mga doktor mismo na masama, wag kumain masyado ng red meat sapagkat nagdudulot ito ng contribution para doon sa pagbubuo ng cancer cells. Yun ang kanilang black propaganda. Okay. So sa atin, sa ating local living, walang katotohanan yon dahil yun ang kailangan nating kainin. Ang susunod mga kasama at mga taga-subaybay ay ang pork, ang baboy. Protina rin, marami rin siyang protina, marami rin B vitamins, iron, at dagdag dito ay ang selenium. Ano? So, tulad ng baka, ganun din yung makukuha nating quality mula doon sa karne ng baboy o ng pork. Ang naidagdag dito ay ang selenium. Ang baboy ay naglalaman din ng mahalagang antioxidant or mineral na tumutulong sa pagprotekta ng mga cells natin sa pinsala, yung mga pinsala or mga pinsala ng mga cells na sumusuporta rin sa function ng ating thyroid system. Okay? So yun yung halaga ng selenium. Okay, ano naman ang may dudulot ng mga nutrients ng manok, karne ng manok? Ganun din, meron din siyang lean protein, B vitamins, phosphorus, at selenium. So, mag-focus tayo doon sa phosphorus na taglay ng chicken dahil katulad ng baka, ng pork, meron din siyang lean protein, B vitamins, at selenium. Katulad siya ng pork. Doon sa phosphorus naman ay
nagbibigay isang mineral kasi ito na mahalaga para sa kalusugan naman ng buto, no? So na-strengthen yung ating mga bones at bones, metabolism at energy at nasi-synthesize yung DNA ng ating katawan mismo, ng ating sistema. So, yun yung naidagdag dito sa chicken, no? So, napakamura ng chicken, madali sa ating, sa countryside ay madali o halos lahat ay mayroong alaga ng chicken. Okay, doon sa pang-apat naman ay ang isda or mga seafoods. Okay. Ang isda ay meron siyang, ito yung kakaiba, no? Meron siyang omega 3, fatty acids, meron din siyang protina, may vitamin D at mga B vitamins din, no? Ang omega 3 fatty acids, lalo na sa matatabang isda tulad ng salmon, mackerel at sardinas, ay mayaman sa omega 3 at fatty acid. No? Lalo na ang tinatawag na, meron tinatawag sila dito na eicosapentaenoic acid or DHA. Doso hindi ko mabigkas ng tama itong aking research. No? Docosahexaenoic acid. So yung DHA yung shortcut niya. No? Ang mahalaga dito mga kasama at mga taga-subaybay, yung fatty acids na nakukuha natin dito sa mga isda na ito. No? At ito ay nagdudulot ng para sa ikalulusog ng utak, ng puso, pagbabawas ng inflammation, pamamaga sa ating katawan. So nakakatulong ito sa ating pag-prevent ng inflammations. Yung vitamin D ay ganoon din, natural ang pinagmumuran ng mga vitamin D na mahalaga sa kalusugan din ng nabanggit natin ng buto, at immune system, at nagpapaganda ng mood ng isang tao na kumakain ito. Okay. Mga kasama, mga taga-subaybay, ito ay mga karne mula sa mga hayop. So, halimbawa ko lamang yung 4 na klase ng hayop, baka, baboy, at chicken at ng isda. Pero lahat ng klase ng mga hayop ay po pwede nating kainin. Lahat din ng klase ng isda or seafoods ay po pwede nating kainin. Kabilang dyan ang mga shells, no? Ang mga oyster, ang tahong, ang talaba, ang yung ibang tawag nila ay paros, yung maliliit na shells. Okay. Liban doon mga kasama, mga taga-subaybay, ay mataas din. Marami ring nutrisyon ang mga laman-loob. Laman-loob, no? Kaya kung mapapansin nyo, ako madalas kumain ng minsan, kumakain ako nagluluto ako ng dinuguan, nagluluto ako ng, anong tawag dito, kamakailan lang, every other day yata, nakakakain ako ng gotong Batangas, Kasi puro laman loob yun yung laman ng gotong Batangas, at yung pinapaitan, mula sa beef. Masarap yung pinapaitan mula sa beef. Pero pwede rin yung pinapaitan mula sa pork. In fact, meron din sa chicken actually. Or maging sa duck. Konti nga lang ang kanilang dugo. Okay, ito yung mga laman loob. Ang lahat ng mga laman loob ay napaka-nutrients ito. Kasama siya sa ating mga pagkain. Ang atay lalo na. Ang atay ay nagbibigay may vitamin A, vitamin B12 at mataas ang iron nito. Bagay na bagay ito sa mga anemic. Ganoon din yung mga bato, kidney, ito ay masarap doon sa mga yung gotong Batangas at sa mga dito sa pinapaitan. Mataas din ang kwanito, ang iron tsaka ng mga vitamin B12, itong kidney. So yung puso, yung heart, yung puso ng hayop
ay mataas din ang kanyang iron at coenzyme Q10. No? Kung kayo ay kumakain din ng dinakdakan, may familiar o very popular itong pagkain na ito, ay isinasama nila yung brain, yung utak, instead na mayonnaise ang ihahalo doon sa dinakdakan na ito, delicacy ito doon sa Northern Luzon, ay mataas din ang iron ng brain at iba pang mga nutrition ito. Okay. So ganun mga kasama at mga ka-low carb ang halaga nito. Itong binabanggit ko na gusto kong i-debunk, gusto kong sabihin dito sa ere online at live stream na hindi kailangan ang food supplement sa lahat ng seryosong nagpa-practice ng low carb lifestyle. Pag sinabi kong seryoso, ay hindi yung maraming sinasabing sa mga baguhan sa mga first 3 months nila ay nadapa daw sila, madalas silang madapa at kaya naman sila ay paulit-ulit na pabalik-balik lang yung taas-baba ng kanilang blood sugar. Okay. Hindi ba mga kasama, mga taga-subaybay, mga ka-low carb, natatandaan natin, ang mga drug, tawag dito, mga pharma, mga big pharmacy, ay nag-imbento ng iba't ibang mga pills, di umano. Ang mga inimbento nila ay slimming pills. Ang iba pa ay nag-imbento ng coffee naman. Kailan lang itong coffee? Nagpalaganap itong sweetik ng mga negosyanteng ito na brenan nila ang kanilang kape bilang slimming coffee daw. At marami ang nabitag dito na mga low carbers. Dahil naobserbahan ko dito sa ating page na ang tataba nila talagang obese. Minimum ay overweight pero obese 1, obese 2 ang mga ito. At sa tagal ng kanilang pag-attempt na mapababa ang kanilang timbang ay walang nangyari. Pero nung sila ay pumasok na sa low carb, nag-restrict sila ng carbohydrates, na nakakita sila ng pagbabago, pero ina-attribute nila yon doon sa kanilang di umanong nabiling slimming coffee na may kasama pang parang daily low carb meal plan. So isang kwan ito, isang panlilinlang ito, at ito ay hindi masasabi kong basically ito ay panlilinlang. Dahil sa kasaysayan ng coffee industry, hindi nagki-claim ang coffee industry or walang coffee na nagpapabawas ng timbang. Walang slimming coffee. Walang makakapagpatunay scientifically mula sa laboratorio at anumang ebidensya na ang isang particular na grupo ng tao o komunidad ay bumaba ang timbang, pumayat because of using that coffee. Yun ay isang panlilinlang. Walang katotohanan yan, mga ka-low carb. Huwag niyong tangkilikin yung ganyang mga panlilinlang doon sa kanilang advertisement. Yan ay panloloko. In fact, that is an scam. Scam siya, no? Hindi po pwedeng, hindi dapat patulan yan ng mga low carbers natin. Bakit? Iisa lang naman ang dahilan kung bakit tumataba ang tao. Hindi ba? Matakaw sa carbohydrates. Kain tayo ng carbohydrates.
ilang taon, ilang dekada tayong kumakain noon, natatauhan tayo at nakita natin itong low carb, pero isinasama pa natin yung mga panlilinlang, kinakagat natin yung panlilinlang itong mga negosyante ito. Kung matakaw sa carbohydrates, tumataba ka. Therefore, isa ang dahilan bakit tayo tumataba. Carbohydrates. Therefore, alisin mo yung carbohydrates. Alisin mo yung carbohydrates, mababawas ang timbang mo, pero kailangan nating kainin yung wastong nutrisyon. Yung binabanggit ko kanina, yung karne, yung isda, yung itlog, isama natin ang itlog at mga green leafy na vegetable tulad ng kangkong, talbos ng kamote, malunggay, pechay, bok choy, ganon na maaari nating kainin at magiging sapat yun bilang nutrisyon natin, mga kasama at mga ka-low carb. Hindi walang silbi. Ulitin ko, walang silbi ang lahat ng klase ng mga pills, ang lahat ng mga food supplements na yan, ang lahat ng mga inimbentong kape, ano man ang itawag nila dyan, ay hindi nagko-contribute ng pagbawas ng timbang. Mahalaga sa mga low carbers ang kape. Why not? Pero ang coffee na ito, yung black coffee without sugar, ang pinakamahalaga sa atin dahil nakakatulong yon doon sa ating metabolism, doon sa ating sistema. Pero nag-aid lamang siya, nagko-contribute lamang siya. Hindi siya yung pinaka-essential. No? So, halimbawa, tayo ay kumakain in between ng ating practice ng low carb at ng intermittent fasting, mahalaga yung contribution ng kape at ng liban sa electrolyte at ganon din ang green tea na iniinom natin in between ng ating fasting period, intermittent fasting period. Okay, mga kasama at mga ka-low carb, pwede kayong mag-comment. So, masubaybayan natin ang iba pang mga maaari nating isamang paksa susunod at mga tips naman. No?